Ito yung ating unang pag-uusapan. Naku po, Diyos ko. Ay, naku mga kababayan. Magnanakaw talaga. Ito na, mga kababayan. Ipinasuli ng COA sa kaban ng bayan ang 73 point something million na confidential fund na inapila ni Sara sa COA pero tinabla sila. Binasura ng COA ang apila, mga kababayan ni Sara. Hindi daw totoo yan, Kent. Eto na, Ma'am PB, yung hindi totoo yung sabi nila. Ma'am Rosalia Noco, silo po. Eto, buksan natin mga kababayan. Diyos ko, lahat ng balita ito, nag-ikot ito mga kababayan. Pakinggan natin ha. Piya man ni Popcorn. Wait lang, lakasan natin ang volume. Nang mabutata dito yung mga DDS. Nasasauli ng Commission. Ayan na, pakinggan nyo ha. Nasasauli ng Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte ang milyong-milyong pisong confidential funds. Tingin ng ilang kongres. Pinasauli, mga kababayan, ng COA kay Sara Duterte ang milyon-milyong peso na ninakaw niya na hindi niya masabi kung saan ginamit at naggawa ng resibo peke pa. Yung pare-parehong pirma pero iba-ibang pangalan, kita niyo yan? Mabigat itong ebidensya para ipa-impeach ang vice. Diba? Mabigat na ebidensya yan para ma-impeach si Sara. Bakit mga kababayan? Plunder yan! 73 million! Tingin ng ilang kongresista, mabigat itong ebidensya para ipa-impeach ang vice. Nakaw! Dahil mula sa batasang pambansa ng muna sa balita, si Mr. House Correspondent Marian Enriquez. Marian, muna sa lahat, maaaring mo bang detalye itong desisyon ng... Yung mga kababayan, ma-impeach talaga si Sara. Ma-impeach inyong ina. Sige, panakaw pa. Confidential pa niya. Biruin niyo mga kababayan ha. Biruin ninyo. Naging mayor siya, may confidential fund siya. Naging DepEd Secretary siya, may confidential fund siya. Naging Vice President siya, may confidential fund siya. Hindi mawawala yan. Bakit? Kasi dyan siya nagnanakaw. Yan. Yes, Jiggy, pinagtibay nga ng Commission on Audit and Bank na may irregularidad dito nga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. No! Sa inilabas nga po itong desisyon sa apela ng OVP sa Notice of Disallowance, pinasasaoli po sa OVP yung 73.2 million pesos na confidential funds. Bukod nga kay DP Sara, pinangalanan ding responsable ng COA sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey ng OVP. Sige. At Marian, anong naging basehan dito ng COA? Sige, himayin nga natin base po dito sa 22 pahinang desisyon ng Anbank, biguraw ang opisina ni VP Sara na isumite yung mga kailangang justification o clarification para po sa kanilang confidential expenses. Wala? Ayan. According sa COA mga kababayan, bigo, ibig sabihin, bigo na magsumite ang kampo ni Sara dito sa kanilang confidential expenses. Bakit bigo? Kasi nga, yung mga resibo dinudoktor. Kasi nga, yung ibang tao ang pangalang tumanggap, pero iisa lang ang pirma. Paano ba hindi maging bigo? Magpakita ka resibo na may tumanggap. Asan yung item? 'Di ba? Bigo silang i-represent o ipresenta. Kasi nga, ninakaw nga nila, dinoktor nga nila. Kung naalala ninyo mga kababayan, yung military or armed forces of the Philippines na biktima na nila niyan. Bakit na biktima ang armed forces? Kumuha sila ng sertifikasyon. Sa armed forces. Ang sabi, nagbigay sila ng 15 million sa armed forces. Ending, ang sabi ng armed forces, wala kaming natanggap. Kasi pera ito ng local government ang ginastos, walang galing sa DepEd. Diba? Ang galing yung magdoktor.
doktor. Ano kayo? Ano kayo? Taga-rekto? Dapat nagtayo kayo ng franchise sa rekto. Ang galing nyo gumawa ng resibo. Ang galing nyo gumawa ng peke. Ayan. O mga DDS. Yung mga DDS dyan, mag-apply ng trabaho, tapos pupunta ng rekto, magpagawa ng diploma. Siyempre, alam nyo yan. Huwag tayong magmamaang-maangan na maraming DDS na ganyan. Kita nyo yan? Bigong magrepresenta sa mga dokumento na hiningi ng COA, kaya binutata sila. Kaya binasura, pinapabalik ng COA, ibalik nyo yung 73 plus million. Hindi nyo masabi kung anong item ang binili ninyo, anong bagay ito. Bumili ba kayo ng gulay? Bumili ba kayo ng tsinelas? Bumili ba kayo ng sapatos? Bakit walang item? Puro resibo. Tapos yung resibo, yung mga pangalan iba-iba, pero pareho ang pirma. Kita ninyo. Ayan na. Ng desisyon ng AMBAC, biguraw ang opisina ni VP Sara na isumite yung mga kailangan justification o clarification para po sa kanilang confidential expenses. Wala rin daw silang naipakitang patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Lumalabas na 69.7 million pesos yung ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati po sa cash, various goods at medicines. Nauna nang umapila yung kampo ng bise na meron namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad yung mga aktibidad ng walang sagabal. Pero Marawi TV Vlog, hello po. na hindi ito sapat. Wala po kasi inilatag yung Hindi sapat yung mga paliwanag na okay, walang ninaka, walang nawala. Ang hiniling ng COA, resibo, official receipt. Ayaw nila yung resibong gawa sa rekto. Tandaan nyo yan. Ayaw ng COA kasi nasilip kasi mga kababayan, nasilip kasi. Bakit nasilip? Ito. Mas maganda, mga kababayan, dito tayo sa GMA News kasi magaling magpaliwanag si Mil Chanco. Eto, buksan natin. May ads lang, mga kababayan. Kasi natutuwa ako kay Mil. Sa pagharap naman ng tauhan ng Commission on Audit sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, ay binanggit ang ilang resibo para sa confidential fund na magkakahuwi kumano ang pirma at sulat kamay. Nakatutok live si Jonathan Angal. Jonathan? Yes, Mel. Yung mga ipinakita kaninang acknowledgement receipts na kinagkastyon mula doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, nakalagay doon, ginamit ito pambayad sa pagrenta ng safe house, pambayad sa reward, supplies, transportation, pati pambayad sa Nakalagay sa confidential fund pangbayad ng safe house. Bakit ka kukuha ng safe house na milyon ang monthly? Pangbayad daw sa reward. Bakit? Anong reward yun? Anong reward yun, mga kababayan? Naakyat ba niya ang puno na puro langis? Nakaakyat ba siya sa narating ba niya ang tuktok ng puno na pinahira ng langis? Kaya may reward? Anong ginagamit? Anong gagawin niyo dun sa safe house? Bakit kayo mag-arkila ng safe house na milyon-milyon ang halaga monthly? Sige nga, para saan yan? Anong confidential yan? Anong katarantaduhan yan? Bakit kayo mag-arkila ng safe house na monthly niya is milyon ang halaga? Ano bang meron sa safe house niya? Taguan ng maleta? Taguan ng mga kriminal? Baka nga doon si Bato nagtago eh. Bakit? Tanong ko lang, mga kababayan, para saan ba yung safe house na milyon ang month? Sige nga, para saan ba yung safe house na yan? Ano bang meron? Diba? kuha ng impormasyon. Pero ang sinasabi ng NBI, na sinuri nila yung mga resibo, ilan doon nakita nila magkakapareho, magkakamuka yung pirma, pero magkakaiba ang pangalan. Ang diba? Magkakapareho ang pirma, magkakamukha ang pirma, pero magkakaiba ang pangalan. Kita nyo yan? Kung ako ang kuha, talaga ibabasura ko yan. Bakit? Niloloko nyo kami. Tapos ngayon, pagpunta natin sa PSA, yung taong tumanggap, walang birth certificate. Ano yun, alien? Yung tao na sinulat nyo doon na tumanggap, pagpunta mo doon, walang marriage contract. Ano yun, single? Nakalagay doon, 40 years old, tumanggap, tapos walang asawa, walang anak. Tapos hindi rehistrado. Ano yun? Alice Gowo Huaping? Lumaki, Your Honor, lumaki lang po ako sa farm. Ganun ba yun?
Ganun ba yun, Sarah? Your Honor, lumaki lang po ako sa PAN. Kaya wala pa akong birth certificate. Putang ina nyo. O, inuutusan ngayon ng OVP o Office of the Vice President na magsauli ng pera sa kaban ng bayan. Isauli nyo yan, mga magnanakaw. 75 million. Mm. Sa pagsalang nila sa pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ng Commission on Audit na pinababalik nila sa Office of the Vice President ang 73 million pesos na confidential funds na ginastos noong fourth quarter ng taong 2022. Di ba? 73 million confidential fund na ginamit noong fourth quarter ng 2022. Biruin mo, mag-arkila ka ng safe house. Para saan ba yung safe house na yan? Taguan ng mga hinostage ninyo? Taguan ng mga hold-upper? Taguan ng mga guns? Taguan ng mga sniper? Ganun ba yon? Kasi matatong ko lang mga kababayan, kung ang confidential fund ay ginagamit para sa seguridad ng Pilipinas, kung ang confidential fund ay ginagamit para sa security or sa intelligence, para saan po yung intelligence na panggagamitan? Chupaing hello po. Tanong ko lang, para saan po ba yung intelligence na yan? Kasi unang-una, wala namang ISIS na pumasok sa Pilipinas para gumamit ka ng confidential fund. Pangalawa, walang terorista. Pangatlo, wala namang mga espiya na may mga espiyang pumasok, hindi naman si Sara ang nakadiskubre. Biruin nyo kung meron kayong confidential fund na daan-daan milyon. Bakit hindi nila na-discover itong mag-ama na namaril sa Australia? Di ba tumira sa Davao City ng halos isang buwan, ng November 1 hanggang November 28? Di ba? Bakit hindi nila alam na terorista pala yun? Kung meron silang intelligence fund. Di ba, mga kababayan? Kaya nga tinatawag na intelligence fund kasi gagamitin mo para sa intelihente. Di ba? Kaya nga meron kang intelligence fund kasi gagamitin mo para sa mga terorista, mga espiya, mga hacker, di ba? So, wala naman tayong nabalitaan, mga kababayan, na may mga hacker na nahuli si Sara. Wala din tayong nabalitaan na may mga terorista na nalaman sa radar ni Sara. Di ba? Sabi pa nga niya, ang confidential fund ko ginamit ko para imbestigahan si Saldico. Saan si Saldico? Ngayon, hindi mo nga mahuli-huli, animal ka! Di ba? Tanong ko lang, ngayon maniniwala pa kayo na ang confidential fund ginamit sa ayos? Ikaw, tanungin kita, kung ikaw Pilipino, maniniwala ka ba na ang confidential fund ni Sara, nagamit niya para sa seguridad ng Pilipinas? Bakit hindi niya magagamit para arestuhin si Saldico? Di ba may confidential fund siya? Bakit hindi niya magamit-gamit? Para sugpuin itong mga espiya ng China? So saan? Tapos pangalawa, bakit ka kukuha ng safe house? Para saan mo gamitin yung safe house? Imba ka ng missile? Imba ka ng langis? Tanong ko lang. Di ba? Para saan ba yung safe house? So ibig sabihin, yung confidential fund, ginamit nyo lang ginamit nyo lang tulay para dyan ang rason para makapagnakaw. Bakit? Kukuha ka ng confidential fund, naghahalaga ng 500 million. Tapos gagawa ka ng peking resibo na ginastos mo ganito, binili mo ng ganyan, binalit mo ganon, inabot mo kay ganon, inabot mo kay ganyan. Tapos anong benepisyo nun? 'Di ba? Tanong ko lang, yung confidential fund ni Sara na 600 million, ano po bang benepisyo sa tao 'yan? Nakatulong ba sa atin? Nakatulong ba sa atin yung confidential fund dyan na 600 million? Meron mga Chinese spy na nakapasok sa Pilipinas. Bakit hindi man lang nabalitaan ni Sara? Kung meron pala siyang confidential fund. Merong 2 teroristang mag-ama na namaril sa Bondi Beach sa Australia. Tumira sa Davao City ng isang buwan, November 1 hanggang 2028-2025. Tapos lumipad papuntang Australia at namaril doon sa beach. Bakit hindi nila alam? Saan ginamit yung confidential fund? Sige nga! Kinuha kang DepEd Secretary. Bakit ka gagamit ng confidential fund? Nakikipaggera ba ang DepEd? Bakit kailangan ng confidential fund ang DepEd? Tanong ko lang,
Ano bang gamit sa DepEd para gamitan mo ng confidential fund? Sige, mga kababayan, tanong ko, anong confidential fund na panggagamitan sa DepEd? Sige nga, bakit ka gagamit ng confidential fund sa DepEd kung libro lang din naman ang bibilhin mo? Kung upuan at computer lang din naman ang bibilhan mo, bakit gagamit ka ng confidential fund? Diba? Tanong ko lang, Vice President ka, bakit ka kukuha ng confidential fund kung si Leni Robredo nagawa naman niya walang confidential fund? Sige nga, Vice President ka, kukuha ka ng kalahating bilyon na confidential fund kung meron namang confidential fund ang presidente at siya naman ang aaksyon nun. Saan mo gagamitin ang confidential fund? Gagamitin mo para irason mo, para dyan ang daan para makapagnakaw? Hige nga, tanong ko mga DDS, pakisagot, bakit ka magkaroon ng confidential fund? Kung si Leni Robredo naging Vice President naman na walang confidential fund? Aber, paki-explain mga DDS? Comedian Vlog, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba? Alam nga naman sabihin natin, hindi kasi po pwede yun, Kent, kasi Vice President ka, kailangan mo yan. Bakit si Leni? Natapos naman yung termino niya na walang ganyan. Sige nga, tanong ko lang. Pakisagot mga DDS. Kung kailangan at required ng Vice President na magkaroon ng confidential fund, bakit si Leni Robredo natapos niya ang kanyang termino na walang confidential fund? Sasabihin mo ang confidential fund ginagamit mo sa proyekto. Anong proyektong nagawa mo yung magtanim ng puno? Putang ina! Anong proyektong nagawa mo yung mamulot ng basura? Kailangan pa ng confidential fund? Meron namang pondo dyan para mamulot ng basura. Meron namang pondo dyan para magtanim ng puno. Sige nga, confidential fund gagamitin para sa proyekto. Sige nga, magbigay kayo ng isang proyektong meron siya. Tanong ko lang, magbigay kayo ng isang proyekto meron siya, yung libro? Anong nangyari dun sa libro? Mga DDS, pakisagot. Sasabihin ninyo, kailangan kasi ng Vice President ng confidential fund. Bakit naman si Sara Duterte, si Leni Robredo naging Vice President naman na wala namang confidential fund? Bakit naman si Binay, apakababa lang ng confidential fund niya? Hindi naman daan-daan milyon. Naging Vice President naman siya ng Pilipinas. Bakit si Noli de Castro hindi naman umabot ng kalahating bilyon? Diba? Mga DDS, ano na? Di nyo masagot-sagot. Para saan ang confidential fund? Ang sagot lang nila niyan, wala ka nang magawa doon, confidential fund nga ni. Di ba? Confidential fund nga ni. Putang inang yan. Sa dinami-daming Vice President ng Pilipinas, si Sara lang ang nagkaroon ng 300 plus bodyguards. Bakit si Leni Robredo naging Vice President naman, 75 lang bodyguard? Bakit kay Sara 300 plus? Hindi pa po pwede maging Vice President ng Pilipinas nang hindi 300 plus ang bodyguard. Biruin mo, mas marami pang bodyguard kaysa sa Presidente. Biruin mo yan, mas marami ka pang bodyguard kaysa sa Presidente. Ang inang yan, matapang ako, agila ako, pero yung bodyguard puno. Ang inang yan. Continue. Bahagi ito ng 125 million confidential fund na nakuha ng OVP December 2022 at naubos daw ng 11 araw lang mula December 21 hanggang December 31. Ito ang naging desisyon ng COA sa kabila ng apela ng OVP sa Notice of Disallowance sa pondong ito. Ang Notice of Disallowance ay isang opisyal na dokumento ng COA na nagsasabing ang gastos ng isang ahensya ng gobyerno ay hindi sumusunod sa tamang proseso o may nilabag sa batas o questionable ang gastos. Sa desisyon, sinabi ng COA na bigo ang OVP na sumunod sa Joint Circular Guidelines patungkol sa paggastos, paggamit sa intelligence at confidential funds ng pamahalaan. Sabi ng COA, ang mga dokumentong isinumite ng OVP ay hindi sapat para patunayan kung saan ginastos ang 73 million pesos confidential funds. Diba? Kita ninyo? Yung
dokumentong ipinasa ng OVP hindi sapat para patunayan. Bakit? Kasi ang sabi ng NBI, paano maniniwala ang COA kay Sara kung ang mga pirma pare-pareho iba-ibang pangalan? Sige nga mga kababayan, sige, ang utos ko sa'yo, bumili ka ng pansit canton calamansi flavor. Pero anong binili mo? Miswa. Tapos bumili ka lang ng Knorr pork cubes. Gisahin mo yung miswa, lagyan mong Knorr pork cubes, lasang pansit canton. Diba? Ang utos ko nga sa'yo, pansit canton calamansi flavor. Pero ang binili mo miswa na may Knorr pork cubes, tapos patakan lang ng kalamansi, lasang pansit canton. Kung ako, papayag ba kung ganon? Bibigyan kita ng 30 pesos, pambili ng pansit canton, kalamansi flavor. Tapos ang binili mo miswa 5 piso, Knorr pork cubes, limik sarap, 3 pesos. So 13 lang. 30 pinadala ko sa'yo. Nasaan yung sukli? Sasabihin mo, 30 lahat yan. Yung miswa, 5 piso lang isang balot niyan. Tapos yung 3 pesos na magic sarap at 5 piso na Knorr pork cubes. Tapos nanghingi ka lang sa palengke ng isang kalamansi. Tapos niluto mo, sinerve mo sa akin. Sabi mo, pansit canton na yun. Tapos nung nagreklamo ako, ay hindi yan pansit canton, miswa yan. Huwag ka na magreklamo, singlasa lang naman. Kung ako kuha, pakainin mo ng ganon. Diba? Kung ako kuha, pakainin mo ng pansit canton na gawa sa miswa, tatanggapin ko ba? Ang utos sa'yo pansit canton. Calamansi flavor. Ang binili mo miswa. Nilagyan mo ng Knorr pork cubes at magic sarap. Pinatakan mo lang ng kalamansi. Huwag ka na magreklamo kasing lasa lang naman. Pero magkaiba ang pansit. Ang pansit canton, gawa yan sa kamuting kahoy. Pero ang miswa, ay iba ang gawa niyan. Bigas yan galing. Diba? Mga DDS, hindi nyo pa gets? Inutusan si Sara ng COA bumili ng pansit canton. Halagang 30 pesos. Kalamansi flavor. Ang binili ni Sara, miswa, 5 piso, tapos Knorr pork cubes 5 piso at 3 na magic sarap, tapos nanghingi lang ng kalamansi sa palengke, niluto at sinerve sa COA, ito, pansit canton, kalamansi flavor. Siyempre, ang COA hindi naman tanga. Kasi ang COA nakakain na ng pansit canton noon pa. So, siyempre, kung ikaw, taga-COA, bakit ganito ang pansit canton? Ang nakain kong pansit canton calamansi flavor, hindi naman ganito Bakit naging miswa? Lambot Ano to? Nababad sa tubig? Kaya ang lambot? Ginawa niyong ignorante. Ginawa niyong ignorante ang COA. Bakit? Bakit ganun ang binili ni Sara? Kasi gusto niyang kupitin yung iba. Diba? 30 pesos pinadala, gumastos ka lang ng 13. Nasaan yung 17? Kinupit? Tapos hanapan ka ng resibo, maggagawa ka ng resibo, peke. Doon mo binili kay Aling Maria. Yung anak pa niya ang nag-abot, na may oras pa, may presyo pa, na 30. Tapos nung tinanong mo saan yung tindahan ni Aling Maria, hindi mo maturo-turo. Bakit? Kasi binili mo lang naman kasi sa palengke. Pagpunta doon, asan yung tindahan ni Aling Maria? Bakit ganito kamahal ang pansit canton mo? Miswa ang dumating. Diba? Sabi ni Everlasting, puro paninira ang ginawa nyo kay Sara. Paninira ba yan? Ginising lang kita, tanga! Hindi paninira yung ginagawa ko, ginising kita sa katangahan mo. Si Sara inutusan ng COA, bumili ng magic sarap, ang binili niya bitchin. Diba? Ang magic sarap, 3 pesos, ang bitchin peso lang. Bakit kinupit niya ang 2? Ngayon, paano maging malasa ang pagkain kung sa magic sarap, nandun na lahat? Bitchin ang binili. So, pag bitchin lang binili mo, kailangan pa rin ng asin. Diba? Ano, DDS? Kita mo? Inutusan kang bibili ng magic sarap kasi isang sachet, laylasa na lahat. Pero anong binili? Bitchin na tagpiso. Bakit? Kasi para makupit ang 2. Kita nyo yan?
Tapos pipikiin mo pa yung resibo na 3 yan. Oh, nagmahal na kasi sa tindahan ni Mang ni Mang Ramon. Bakit? Piso lang tong bitchin na. Hindi, 3 na yan. Hindi naman bitchin, inutos ko yung magic sarap para wala nang asin-asin. Di bumili tayo ulit ng asin. Di another kupit na naman. Diba? Ganyan ang style eh. Kita nyo yan? Ngayon, DDS, hindi nyo pa gets? Inutusan si Sara bumili ng sardinas. Ang brand ng sardinas, Lego. Lego. Kasi maraming laman. Pero nung dumating, ang binili niya, Pacman sardines. Magkano ang Lego? 19 isa. Magkano ang Pacman? 12. Ngayon, pagdating, bakit Pacman? Huwag ka na magreklamo, pareho lang naman sardinas yan. Nakalagay sa lata, nilagyan ng tomato sauce, binalot, pangalan lang magkaiba. Magkano ang pinadalang pera? 20. 20 ang sardinas, 19 ang Lego. Ang binili mo, Pacman sardines na tag-12. Yun nasaan yung sobra, yung sukle? Ay wala, pareho lang presyo niyan. Lokohin mo pa yung nag-utos sa'yo. Yeah? Ang pinabili sa kanya branded, ang binili niya generic. Yeah? Ngayon, nung hinanap ng COA, yung original receipt, anong ginawa? Huwag ka na magreklamo, pareho lang yan. Kita nyo? Mga DDS, gets nyo pa? O hindi pa rin? Pinabili si Sara ng amoxicillin. Cefalixin. Sige, highest antibacterial. Ang cefalixin, tag 30 ang isa. Ngayon, pagdating ni Sara, doon sa buteka, ang binili niya amoxicillin. 10 piso, isang banig. Ang cefalixin, isang pirasong tableta, 30 kay branded eh. 30 isang ganito kasi highest antibacterial. Cefalixin 30 pesos, gamot sa tolo. Ang nabili ni Sara pagdating, ang mahal naman 30. Dito na lang tayo sa amoxicillin, 10 isang banig. Magka ilang piraso isang banig? 10 piraso 'yon. 10 piso isang banig. Tag-piso isa. Pagdating sa bahay, ang sabi ng COA, cefalixin ang inutos ko kasi isang inom mo lang epek agad. Bakit amoxicillin? Magreklamo ka pa, yung cefalixin isa lang. Amoxicillin 10 piraso, di ba ang dami? Magkano to? Di 30, di ba? Lagpas pa nga 30, nag-abuno pa nga ako niyan eh. Bakit? 10 piraso yan eh. Pero ending, pagdating doon, chinek ng COA, cefalixin 30 isa. Yung amoxicillin, 3 banig dapat to 3 banig dapat to Bakit isa lang? Ang sabi pa ni Sara, 30 daw yung isang banig kasi 10 piraso. Ending, tag-piso lang pala isa. Di nakakupit pa ng 20 ang tanga. Mga DDS, hindi nyo pa rin bagets? Hindi nyo pa rin bagets? Diba? Napakasimpleng example yun. Imposibleng hindi nyo pa maintindihan. Apakabobo nyo na talagang literal. Literal na talaga kayong bobo kung hindi nyo mag-gets yan. Diba? Kita nyo yan? Eto, inutusan si Sara ng siomay ng COA. Ang bilhin mong siomay, Japanese. Magkano ang siomay na Japanese? 4 na piraso, 50. 4 na piraso, 50 Japanese siomay. Yung kulay itim. Kulay itim, Japanese siomay. 4 na piraso, 50. Anong binili ni Sara? Pork siomay. Magkano? 20, 4 piraso. Pagdating ni Sara sa opisina ng COA, Attorney Ramona, ito po yung siomay mo. Anong siomay to? Pork. Magkano? 50. Isang order. Ang mahal naman. Di ba ang utos ko sa'yo, Japanese? Huwag ka na magreklamo, pareho lang yan siomay. Ini-steam. Diba? 20? Nakakupit ka pa 30? 50 nga naman yung Japanese siomay, pero ang binili mo 20 lang, pork. Diba?
Lahat na lang may example natin, hindi pa rin ba maririnig ng mga DDS to? Hindi pa rin ba nila maintindihan nito? O sadyang katangahan lang talaga? Ano ang sasabihin na naman nito ng mga DDS? Hindi nyo pa ba magets? Eto na, mga kababayan. Sunod example. Si Sarah inutusan ng kuwa bumili ng ice cream cake. Ice cream cake. Saan? Sa Red Ribbon. Ang binili ni Sarah sa bakery lang. Yung ice cream cake sa Red Ribbon, halagang 700 isa. Sabi ni Sarah, total, sa bakery, pwede ka naman magpa-customize ng cake, gayahin natin yung cake sa Red Ribbon. Yung 700 na cake na yon, sa bakery, pwedeng gayahin yan, 250 lang. Pagdating sa bahay, bakit hindi ito karton ng Red Ribbon? Ay, ma'am, sorry po. Naubusan sila ng karton, kaya nilagay na lang sa ibang lagayan. Huwag ka nang magreklamo, di ba pareho itsura? Yung ice cream cake sa Red Ribbon, di ba pareho din sa ice cream cake na binili ko? Karton lang nag-iba. Pero ending, binili niya sa bakery, pinakustomize lang. Di ba? Hindi nyo pa ba na-gets, mga DDS? Kaya kung hindi nyo na-gets yan, mag-like kayo. Mag-like kayo dyan sa like button. Diba? Biruin nyo, pinapasuli. Kasi nga, bakit? Hindi naman tama ang resibo eh. Inutusan ka ng si Palixin ang binili mo, amoxicillin, tapos pareho presyo, magkaibang product. Diba? Magkaiba ang dosage. Pero wag na daw magreklamo, bakit pareho lang naman gamot. Alam nyo na, mga DDS. Diba? Ano pa bang gusto nyong example ko? Ito, isang example. Si Sarah inutusan ng COA bumili ng iPhone 17 Pro Max. Nagkakahalaga ng 110,000 1 terabytes. Ito, paano mo example yan, Kent? iPhone yan. Bakit? Marami namang iPhone sa Chinatown na tag 30,000 lang. Pro Max na, 4 pa ang camera. Diba? Tapos pagdating ni Sarah doon sa COA, Madam, ito na po yung iPhone 17 Pro Max mo. Noong ginamit, iPhone 17 Pro Max. Ilan ang camera? Di ba yung iPhone 17, 3 lang, bakit naging 4? Siyempre, mas maganda yan. Mas mahal. Nag-abuno pa nga ako ng 10,000 dyan kasi 120 yan eh. Instead of 1 terabyte, naging, 1.5 terabyte. Nadagdagan. Ngayon, nung ginamit na ng COA, nung pag-picture niya, nawala ang kilay. Diba? Bakit nawala ang kilay ko dito? Ganyan po talaga yan, madam. Sa sobrang liwanag ng filter. Kasi nga, mahal. Anong akala nyo sa COA? Tanga-tanga? Hindi marunong tumingin ng peke at original? Diba? Alam nyo na, pupunta ka lang ng Hong Kong, may iPhone 17 Pro Max ka na, 2 pa ang SIM card. Pero yung original na iPhone, isa lang ang lagayan ng SIM. Ngayon na, wala ng SIM eh. Yeah? Kasi eSIM na. Alam nyo na, mga DDS, mahirap bang intindihin yan? Kung hindi nyo naintindihan, bobo talaga kayo na literal. Diba? Continue, mga kababayan. Dito tayo sunod ng ating pag-uusapan. Ay nako, mga kababayan. Dito tayo kay PBBM. Tama na yan kay Sarah. Uy, sakit sa panga. Sakit sa panga mag-explain. Ang hirap maghanap ng example. Umiikot yung utak ko. Paano ako maghanap ng example sa mga DDS? Buti na lang hindi ako bobo tulad nila. Ang bilis ko maka-catch up. Diba?